Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa laptop ni Leo. Sa screen, isang perpektong litrato. Isang larawan na kayang magligtas sa kanyang paubos ng karera. Nasa gitna ng frame ang isang dalaga. Nakatayo sa tabi ng tubuhan. Ang kanyang kagandahan ay tila hindi para sa mundong ito. Mahabang itim na buhok, balat na sinlamig ng gatas, at mga matang may dalang lungkot na parang sintanda na ng panahon. Ito na sana yon. Ang larawang magiging sentro ng kanyang exhibit. Ang kanyang pagbabalik. Pero hindi ako dini. Ang dalaga ang dahilan ng panlalamig ng kanyang batok at ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Zinuum in ni Leo ang litrato. Sa likuran ng dalaga, sa pagitan ng mga puno ng tubo, may isang anino. Malabnaw, halos hindi mo mapapansin. Pero naroon, isang anino ng isang figurang payat at mahaba. Nakayuko na tila isang hayop na handang dumamba. At ang mga mata nito, nag-zoom in pa siya. Ang kalidad ng imahe ay nagsimulang mag-pixelate, pero malinaw pa rin. Dalawang tuldok ng nagbabagang pula. Pati pang kaninang umaga lang, ang tanging kinatatakutan ni Leo ay ang muling pagharap sa kanyang ama. Ang sinasakyan niyang boss ay tila isang langgam na gumagapang sa walang katapusang paakyat baba na kalsada ng Negros. Sa bawat liko, tila nilulunok sila ng kabundukan. Napapaligiran sila ng mga tubuhan na mas matataas pa sa bus. Ang mga dahon nito'y parang mga patalim na humihiwa sa hangin. Pagbaba niya sa terminal na gawa lang sa kawayan at yero, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang amoy ng probinsya na inaasahan niya. Hindi amoy ng bulaklak o ng basang lupa. Ang hangin ay mabigat. Dala ang amoy ng matamis na pagkabulok at ng isang bagay na mas luma pa, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Baryo Magdiwata. Mula sa pangalan, aakalain mong paraiso ang lugar. At sa unang tingin, totoo nga, ang mga bahay kubo ay maayos na nakahilera. May mga batang naglalaro sa kalsadang lupa. Ang mga matatandang nakaupo sa kanilang mga balkonahe ay ngumingiti. Pero may mali. Ang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito'y mabigat, may pag-iingat. Tila lahat ay may itinatagong sekreto. Ang bahay ng kanyang ama ay nasa dulo ng baryo. Katabi mismo ng nagsisimulang tubuhan. Walang pinagbago. Kupas na ang pintura. May kalawang na ang mga rehas ng bintana. Si Mang Lando ay nadatnan niyang nasa bakuran. Naghahasa ng isang mahabang bolo. Hindi man lang ito tumingala nang marinig ang kanyang pagdating. Nandito ka na pala, sabi nito. Ang boses ay kasing kinis ng tunog ng hasaan sa bakal. Tay, sagot ni Leo. Ibinaba ang kanyang mabigat na backbag. Walang yakap, walang kamustahan. Ang namagitang katahimikan sa kanila ay kasing lapad ng 10 taon nilang hindi pagkikita. Iniwan ni Leo ang kanyang gamit sa loob ng maliit na kwarto na dati sa kanya. Amoy alikabok at mga lumang alaala. Kinuha niya ang kanyang sandata, ang kanyang kalasag, ang dahilan kung bakit siya bumalik dito. Ang kanyang kamera. Kailangan niyang makahanap ng kwento sa lugar na ito. Isang kwentong magbabayad sa kanyang mga utang sa Maynila. Isang kwentong magpapatunay na hindi siya nagkamali sa pag-iwan sa landas na gusto ng kanyang ama para sa kanya. Lumabas siya at nagsimulang maglakad. Ang bawat click ng kanyang kamera ay parang isang paghinga sa nakakabinging katahimikan. Kinuhanan niya ang mga lumang bahay,
Ang mga nakangiting matatanda na may malulungkot na mata. Ang mga batang biglang tumitigil sa paglalaro para titigan siya ng may pagtataka. Hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa hangganan ng tubuhan. Doon niya naramdaman ang mga matang nakamasid. Lumingon siya. Wala namang tao. Tanging ang marahang pagaspas lang ng mga dahon ng tubo ang kanyang naririnig. Pero ang pakiramdam ay hindi nawawala. Malamig, mapanuri. Itinaas niya ang kanyang kamera, ginamit ang lente para maging mata niya, para magkaroon ng distansya sa pagitan niya at ng kakatwang pakiramdam na iyon. At doon, sa pagitan ng mga puno ng tubo, nakita niya siya, si Amara. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kawalan. Ang suot niyang puting bestida at kubida ay sumasayaw sa hangin. Para siyang hindi taga rito. Para siyang hindi taga panahon na ito. Automatikong nag-focus ang lente. Click, click, click. Ito na yon. Ang mukha ng kanyang proyekto. Ang diwata ng magdiwata. Nang maramdaman siguro nito ang kanyang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Hindi ito nagulat. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting may halo ng pamilyaridad at lungkot. Ibababa na sana ni Leo ang kamera para magpakilala nang may biglang lumabas mula sa mas malalim na bahagi ng tubuhan. Isang binatang lalaki, mas matangkad kay Leo. Mas matipuno ang katawan. Si Kael. Huminto ito sa tabi ni Amara. Ang katawan ay tila isang pader sa pagitan nila ni Leo. Hindi ito ngumiti. Ang mga mata nito'y matalim, puno ng pagbabanta. May kakaiba sa mga mata nito. Isang kulay na hindi niya mawari sa sikat ng araw. Hinawakan ni Kael ang braso ni Amara. At may ibinulong. Tumango lang ang dalaga. Binigyan si Leo ng isang huling, makahulugang tingin. Bago sila tuluyang nawala sa loob ng siksikang tubuhan. Naiwan si Leo na nakatayo roon. Hawak ang kanyang kamera. At ramdam ang biglaang paglamig ng hangin. Ngayon, sa dilim ng kanyang kwarto, muling tinitigan ni Leo ang litrato sa screen. Sinubukan niyang isipin na isa lang itong laro ng ilaw at anino. Isang glitch sa kamera. O baka isang sangalang na nagkataong mukhang tao. Pero habang tinititigan niya ito, mas lalo itong nagkakaroon ng anyo. Ang payat na katawan, ang mahahabang braso, at ang mga mata. Ang dalawang pulang matang iyon, nag-zoom in siya sa pinakamalapit na kaya ng software. Heto na, malabo na, puro parisukat na pixel na lang. Pero kahit na ganoon, hindi maalis sa isip niya ang nakita niya. Isinara niya ang laptop pero kahit sa dilim, kahit sa pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita pa rin niya ito. Dalawang pulang mata ang tumititig pabalik sa kanya mula sa kadiliman at nangangakong hinding-hindi na siya lulubayan pa. Kinabukasan, sinubukan ni Leo na kumbinsihin ang sarili na ang nakita niya ay isang malaking pagkakamali. Isang sanga ng puno, isang anino ng ulap, o baka naman isang kalabaw na nagkataong dumaan. O isang kalabaw. Yun lang siguro yun. Kahit pa ang ideya ng isang kalabaw na may nagbabagang pulang mata ay mas nakakatawa kaysa nakakatakot. Dala ang laptop, nilapitan niya ang kanyang ama na nagkakape sa kanilang munting balkonahe. Tahimik niyang inilapag ito sa lamesa at binuksan ang litrato. Tay, ano po sa tingin niyo to?
Tumingin si Mang Lando sa screen. Saglit. Ang mga mata niyang sanay sa bukid ay mabilis na sinuri ang bawat sulok ng larawan. Walang pagbabago sa kanyang mukha, pero naramdaman ni Leo ang pagtigas ng kanyang mga balikat. "Saan mo to kinunan?" tanong nito. Ang boses ay kalmado pero may bigat. "Sa may tubuhan kahapon. Sino po yung babaeng?" Hindi sinagot ni Mang Lando ang tanong. Sa halip, itinuro nito ang madilim na bahagi ng litrato. "Burahin mo to." "Po? Bakit naman? Ito na yata ang pinakamagandang kuha ko." "Sinabi kong burahin mo yan." Pag-uulit ni Mang Lando, at sa pagkakataong ito, may diin na sa kanyang boses. Isang diin na nagpapaalala kay Leo ng mga sermon na natatanggap niya noong bata pa siya. "At makinig ka sa akin, Leo. Huwag na huwag kang lalapit sa tubuhan pagsapit ng dilim." Maliwanag. Hindi na naghintay ng sagot ang matanda. Mabilis nitong isinara ang laptop, tumayo at akakumamukod at kinuha muli ang kanyang bolo na nakasabit sa dingding. May trabaho sa bukid na mas mahalaga kaysa sa mga walang kwentang tanong ng kanyang anak. Naiwan si Leo na puno ng pagtataka at inis. Anong klaseng lugar ba ito? Ang isang simpleng tanong ay sinusuklian ng isang babala. Para makahinga mula sa bigat ng hangin sa loob ng bahay, nagpasya siyang maglakad-lakad patungo sa sentro ng baryo. Ang plaza. Baka sakaling may makita siyang mas normal na tanawin doon. Ang plaza ng Magdiwata ay parang isang larawan mula sa isang lumang libro. May isang malaking simbahan na gawa sa bato sa isang dulo at isang munisipyo na halatang ilang dekada na ang tanda sa kabila. May ilang tindahan at mga nagtitipong mga ale na nag-uusap. Normal, sa wakas. Ngunit ang normalidad na iyon ay biglang naglaho ng isang makintab na itim na pickup truck ang huminto sa gilid ng kalsada. Ang mga nag-uusapang ale ay biglang natahimik. Ang mga batang naglalaro ng tumbang preso ay napatigil sa pagtakbo. Lahat ay tila nagpipigil ng hininga. Mula sa passenger seat bumaba ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng puting linen dress na tila hindi nababagay sa maalikabok na plaza. Siya si Sofia. Ang buhok niya ay nakatali sa isang perpektong ponytail at ang kanyang mga mata ay matalim na sinuri ang paligid, puno ng paghamak. Sumunod na bumaba. Mula sa driver's seat ang isang babaeng nasa mga 50 anyos. Mayroon itong tindig ng kapangyarihan. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Nakangiti ito, isang ngiting matamis at mapagkalinga. Si Senyora Isabela, ang reyna ng Hacienda del Silencio. "Leo, hijo!" Tawag nito nang makita siya. Ang boses ay parang musika. Maligayang pagbabalik sa Magdiwata. Napilitan si Leo ng umiti. "Magandang umaga po, Senyora Isabela." "Naku, huwag mo na akong tawaging senyora. Tita Isabela na lang," sabi nito. Kahit na ang mga mata niya ay nanatiling malamig at mapanuri. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. "Nabalitaan ko ngang umuwi ka. Nagagalak ako para kay Lando. Sigurado akong sabik na siya sa kanyang nag-iisang anak." "Isang photographer daw, Mama," sabat ni Sofia. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Lumapit ito at tiningnan ang kamera na nakasabit sa leeg ni Leo. "Anong kinukuhanan mo dito? Ang alikabok? O baka naman ang mga kalabaw?" Naramdaman ni Leo ang pag-init ng kanyang pisngi. Napansin niya ang mga taga-baryo sa paligid. Lahat sila ay nakayuko.
Walang sino mang naglakas loob na tumingin ng diretso sa mag-ina. Ang takot ay hindi nakatago. Ito'y lantad, parang isang makapal na kumot na bumabalot sa buong plaza. Sofia, tama na yan, saway ni Senyora Isabela, kahit na may bahid ng pagkasaya sa kanyang ngiti. Hayaan mo ang ating bisita. Lahat tayo ay may kanya-kanyang hilig. Bumaling itong muli kay Leo. Magtatagal ka ba rito, Hijo? Hindi pa po ako sigurado. Depende po sa mga makukuhanan ko. Mag-alang na sagot ni Leo. Ang ngiti ni Senyora Isabela ay lumawak, pero hindi pa rin ito umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito, at sa isang iglap, ang mabango nitong pabango ay hinaluan ng amoy ng lupa at ng isang bagay na matamis at metaliko. Kung ganoon, bulong nito, sapat lang para marinig niya. Isang maliit na payo mula sa isang tita. Ang hininga nito ay malamig sa kanyang tainga. Sa magdiwata, may mga bagay na mas mabuting hindi hinahanap sa likod ng lente. Pagkatapos noon, tumalikod na ito na para bang wala silang pinag-usapan. Halika na, Sofia. Marami pa tayong kailangang asikasuhin sa asyenda. At sa kanilang pag-alis, ang plaza ay tila muling nakahinga. Ang mga tao ay nagsimulang gumalaw. Ang ingay ay unti-unting bumalik. Pero para kay Leo, ang katahimikan ay mas lalo lang lumalim. Isang babala mula sa kanyang ama at ngayon, isa pang babala mula sa pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Ano ba ang itinatago ng lugar na ito na labis nilang kinatatakutan na makita niya? Ang babala ni Senyora Isabela ay kumapit sa isip ni Leo na parang tinik. Ginugol niya ang buong hapon sa pag-iisip kung ano ang ibig sabihin noon. Habang pinapanood ang kalangitan na unti-unting nilalamon ng maitim na ulap mula sa kabundukan. Pagsapit ng gabi, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang ulan ay bumuhos hindi sa paraan ng patak, kundi sa paraan ng pagbuhos ng isang dambuhalang timba. Ang hangin ay umuungol na parang isang nasasaktang hayop. Pinapayuko ang matataas na puno ng niyog. At hinahagupit ang mga dingding na yari sa amakan ng kanilang bahay. Ang bawat kulog ay yumanig sa buong kabahayan. At ang bawat kidlat ay panandali ang ginawang araw ang madilim na gabi. Isang perpektong gabi para manatili sa loob. Isang perpektong gabi para sa mga kwentong katatakutan. Nakahiga si Leo sa kanyang papag na kawayan. Pilit na hindi pinapansin ang ingay sa labas. Pero may isang tunog na hindi nababagay sa simponya ng bagyo. Isang tunog na paulit-ulit. Tik-tik-tik. Nagmumula ito sa bubong na yero, direkta sa itaas ng kanyang kwarto. Ibon lang siguro, bulong niya sa sarili. Baka isang ibon na sumisilong mula sa bagyo. Pero ang tunog ay masyadong mabigat para sa isang ibon at masyadong may ritmo. Hindi ito tunog ng isang bagay na naglalakad. Ito ay tunog ng isang bagay na tumutuktok. Mahina pero mapilit. Tik-tik-tik. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Ang nakikita lang niya ay ang itim na gabi at ang ulan na bumabagsak na parang mga hibla ng pilak sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Wala siyang makitang kahit ano sa bubong. Pinilit niyang balewalain ito. Humiga siyang muli, tinakpan ng unan ang kanyang ulo. Ngunit ang tunog ay lumakas at bumilis. Tik-tik-tik-tik-tik-tik. Tila may isang bagay na tumatakbo ng pabalik-balik sa kanilang bubungan. Isang bagay na magaan pero malakas. Napakabilis. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura. Hindi ito normal. Lumabas siya ng kwarto.
Ang maliit na sala ay madilim, tanging ang liwanag lang ng kumikidlat na kalangitan ang nagsisilbing ilaw. Doon, nakita niya ang kanyang ama. Si Mang Lando ay nakaupo sa isang silyang kahoy sa tabi ng bintana. Hindi ito nakatingin sa labas, sa bagyo. Nakatingin ito sa itaas, sa kisame, at sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang makintab na talim ng kanyang bolo. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi siya natatakot. Siya ay nag-aabang. "Tay," tawag ni Leo. Nanginginig ang bose. Hindi lumingon si Mang Lando. Itinaas lang nito ang isang kamay. Isang senyas na huwag siyang maingay. At sa katahimikang iyon, narinig nila itong muli. Hindi na sa bubong. Tik-tik-tik. Nasa labas na ng bintana. Napakalapit. Biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang tunog ng ulan. Nawala ang ugong ng hangin. Maging ang kulog ay tumigil. Ang tanging naririnig na lang ni Leo ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. At sa gitna ng nakabibinging katahimikang iyon, isang anino ang dumaan sa bintana. Isang aninong mahahaba at payat. Dumaan ito ng napakabilis, isang kisap mata lang. Hindi nakita ni Leo ang anyo nito, pero nakita niya ang haba nito, ang kakatwang paraan ng paggalaw nito. Isang bagay na hindi tao, isang bagay na hindi hayop. Humigpit ang kapit ni Mang Lando sa kanyang bolo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa bintana. Naghihintay sa susunod na mangyayari, pero wala nang sumunod. Dahan-dahan, ang mga tunog ng bagyo ay bumalik. Ang mahinang ambon ay naging malakas na ulan. Ang hangin ay muling umungol. Ang lahat ay bumalik sa normal, o sa kung anuman ang normal sa gabing iyon. Nakatayo lang si Leo, hindi makagalaw. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi mula sa bagyo. Galing ito sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang upuan at iniharang sa pinto. Kahit alam niyang wala itong magagawa kung anuman ang nasa labas ay gustuhing pumasok. Isinara niya ang pinto, nilak, at habang nakatalikod siya, ang doorknob ay dahan-dahang umikot. Krrrk! Ang pinto ay bahagyang bumukas. Napatigil sa paghinga si Leo. Sigurado siyang nilak niya iyon. Siguradong sigurado siya. Mula sa madilim na pasilyo sa labas ng kanyang kwarto, isang bulong ang gumapang papasok. Mas malamig pa sa hangin ng bagyo. Hindi ito malakas. Ito ay mahina, garalgal, na parang boses ng isang matandang babae na ilang taon nang hindi umiinom ng tubig. "Nasaan ang itinakda?" Walang tulog si Leo ng gabing iyon. Ang bawat pagaspas ng dahon, ang bawat kaluskos sa labas, ay nagpapadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Nananatili siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakatutok sa bahagyang nakabukas na pinto. Naghihintay, nakikinig, ngunit wala nang sumunod na bulong, wala nang aninong dumaan, tanging ang humihinang tunog na lang ng ulan. Pagsikat ng araw, ang liwanag ay nagdala ng kaunting tapang. Pero hindi nito nabura ang takot. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang nagwawalis na si Mang Lando sa bakuran na para bang walang nangyari. Pero napansin ni Leo ang isang bagay na nagpatindig muli sa kanyang mga balahibo. Sa kanilang pintuan na gawa sa kahoy, may 3 malalalim na kalmot. Mahahaba ang mga ito
at tila sinadyang iwan doon. Parang marka ng isang malaking hayop na may matatalim na kuko o ng isang bagay na mas masahol pa. Nagkatinginan sila ng kanyang ama. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang mga kalmot ang nagsilbing katibayan na ang kababalaghan kagabi ay hindi isang panaginip. Ito ay totoo. At ito ay nasa labas lang ng kanilang pintuan. Isang bahagi ni Leo ang sumisigaw na mag-empake na siya at umalis. Sumakay sa unang bus na paalis ng baryo Magdiwata at huwag nang lumingon pa. Pero may isa pang bahagi, ang pagiging photographer niya sa photographer niya, ang kanyang pagiging mausisa na hindi mapakali. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Ang takot at ang pagkauhaw sa katotohanan ay naglalaban sa loob niya. At sa huli, nanalo ang pagiging mausisa. Hindi niya pinansin ang tahimik na babala sa mga mata ng kanyang ama. Kinuha niya ang kanyang kamera at habang si Mang Lando ay nakatalikod, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at naglakad pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang tubuhan. Ang hangin pagkatapos ng bagyo ay malinis at presko, pero sa pagpasok niya sa pagitan ng matataas na tubo, ang hangin ay naging mabigat at maalinsangan. Ang sikat ng araw ay hirap na makalusot sa mga siksikang dahon. Ang lupa ay maputik at ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng malagkit na tunog. "Hello?" Tawag niya. Ang boses ay tila kinakain ng mga halaman sa paligid. "May tao ba rito?" Tanging ang sagitsit ng hangin ang kanyang narinig bilang sagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang tiyak na direksyon. Sinusundan lang ang isang landas na tila ginawa ng mga hayop. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Hanggang sa may isang bagay na kumislap sa putikan, yumuko siya at maingat na dinampot ito. Isa itong kwintas. Ang tali nito ay gawa sa itim na katad na luma na at halos maputol na. Ang palawit nito ay isang bilog na piraso ng maitim na kahoy at sa gitna nito ay may nakaukit na isang kakaibang simbolo. Parang isang mata na may paikot na mga linya sa paligid. Pinagpagan niya ito ng putik. Tila napakatanda na nito. "Huwag mong hawakan yan," isang boses ng babae. Mabilis. May halong takot, may halong napaigtad si Leo at lumingon. Nakatayo sa kanyang likuran si Amara. Ang mukha niya ay namumutla. At ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa kwintas na hawak niya. "Bitiwan mo yan, pakiusap," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Ano ito?" tanong ni Leo. "Hindi." Ibinibigay ang kwintas. "Sa'yo ba to?" Umiling si Amara. Dahan-dahang lumalapit na parang isang hayop na sinusubukang huwag makagulat ng kanyang biktima. "Hindi yan sa akin, pero mapanganib yan. Lalo na sa'yo." "Bakit? Ano bang meron sa lugar na to? Ano yung ingay sa bubong namin kagabi?" Sunod-sunod na tanong ni Leo. Ang kanyang pagkalito at takot ay nagiging inis na. Ang mukha ni Amara ay napuno ng lungkot. "Wala kang naiintindihan. Hindi ka dapat nandito. Kailangan mo nang umalis. Umalis ka na ng Magdiwata bago pa mahuli ang lahat." "Hindi ako aalis hanggat walang nagsasabi sa akin ng totoo." Giit ni Leo. "Hindi mo gugustuhing malaman ang totoo," sagot ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Para sa kaligtasan mo, pakiusap." Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil. Isang malakas na kaluskos ang narinig nila
mula sa mas malalim na bahagi ng tubuhan. Mabilis pa sa isang kisap mata. Isang anino ang sumulpot at humarang sa pagitan ni Leo at Amara. Si Kael. Ang kanyang mukha ay mas mabangis kaysa dati. Ang kanyang mga labi ay nakaawang, nagpapakita ng kanyang mga ngipin na tila mas matulis kaysa normal. At ang kanyang mga matanin sa lilim ng tubuhan. Kitang-kita ni Leo ang kulay ng mga ito. Hindi ito simpleng itim o brown. Ang mga ito'y nagniningning na parang 2 piraso ng ginto. "Ilayo mo ang iyong maruming kamay sa kapatid ko," sabi nito. Ang boses ay mababa at umuugong na parang kulog. Itinulak niya si Amara sa kanyang likuran. Ang kilos ay maprotekta at mamubuti e batag tadi mapanganib. Ang mga mata ni Kael ay bumaling mula kay Amara patungo sa kuwintas na hawak ni Leo. At sa isang iglap, ang pagbabanta sa kanyang muka ay napalitan ng purong pagkamuhi at pagkasuklam. "Dugo ng babaylan." Kael growled. Ang mga salita ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. "Hindi ka dapat narito." Hindi alintana ni Leo ang mga sangang humahampas sa kanyang mukha o ang putik na tumatalsik sa kanyang binti. Takbo lang siya ng takbo palayo sa tubuhan, palayo sa mga gintong mata ni Kael na puno ng pagkamuhi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuugong ang 2 salitang iyon. Dugo ng babaylan. Humahangos siyang pumasok sa kanilang bahay. Halos bumagsak ang pinto sa lakas ng kanyang pagtulak. Natigilan si Mang Lando sa paglilinis ng kanyang bolo. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na mabilis na palitan ng pag-aalala. "Anong nangyari sa'yo?" "Dugo ng babaylan," hiningal ni Leo. Ang mga salita ay lumabas na parang sumbat. "Anong ibig sabihin noon, tatay?" "Yun ang sinabi sa akin nung lalaki sa tubuhan." Ang mukha ni Mang Lando ay biglang namutla. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Leo sa kanyang ama. Takot. Binitiwan nito ang bolo na lumagapak sa sahig na gawa sa kawayan. "Saan mo narinig yan?" tanong nito. Ang boses ay mahina at nanginginig. "Sa kanya, kay Kael. Kasama niya si Amara." Sigaw ni Leo. Ang kanyang pagkalito ay nagiging galit na. "May alam kayo dito, di ba? Yung mga kalmot sa pinto, yung ingay sa bubong, yung mga babala ni Senyora Isabela. Lahat yon may koneksyon. Sabihin niyo na sa akin ang totoo." Matagal na natahimik si Mang Lando. Tumingin ito sa bintana, sa malayong tubuhan na para bang may isang multo mula sa nakaraan ang muling nagpakita sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng isang sikretong matagal na niyang dinadala. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon sa lupa, anak, bulong nito, puno ng pait. "Hindi na ngayon, tay. Gising na kung anuman ang natutulog dito." "At sa tingin ko ako ang gumising," giit ni Leo. Ang boses niya ay mas kalmado na, pero mas may diin. "Kailangan kong malaman." Tinitigan siya ng kanyang ama. Matagal. Tila sinusukat kung handa na ba siyang marinig ang isang katotohanang pilit nitong inilibing. Sa wakas, tumango ito ng dahan-dahan. "Sumunod ka sa akin." Pumunta si Mang Lando sa isang sulok ng sala. Inalis nito ang isang lumang banig. At sa ilalim nito ay isang maliit na pinto sa sahig na kawayan. Itinaas niya ito at sumalubong sa kanila ang amoy ng lumang lupa at alikabok. Mula sa maliit na espasyo sa ilalim ng bahay, kinuha nito subo
ang isang maliit na baul na gawa sa maitim na kahoy. Maingat niyang ipinatong ang baul sa lamesa. Ang alikabok dito ay tila 100 taon nang hindi napupunasan. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang tumambad sa kanila ay hindi ginto o mga alahas, kundi isang libro, isang lumang tala-arawan. Ang takip nito ay gawa sa balat ng hayop at ang mga pahina ay naninilaw at marupok na sa katagalan. "Ano to?" tanong ni Leo. "Pamana," sagot ni Mang Lando. "Pamana ng pamilya natin." Inilapag nito ang libro sa harap ni Leo. "Ang lolo ng lolo mo, ang unang Lando sa ating angkan, ay hindi isang simpleng magsasaka. Siya ay isang babaylan. Isa sa pinakamakapangyarihan sa buong islang ito." Binuksan ni Leo ang tala-arawan. Ang sulat sa loob ay hindi niya maintindihan. Ito ay mga kakaibang simbolo at linya, hindi kaalpabeto. May mga guhit ito ng mga bituin at ng buwan at mga anyo ng mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Ang tinta na ginamit ay kulay kalawang na parang dugo na natuyo sa paglipas ng panahon. "Hindi ko maintindihan," sabi ni Leo habang binubuklat ang mga pahina. "Mas mabuti na nga," sabi ni Mang Lando. "Ang nakasulat diyan ay hindi mga kwento, mga orasyon, mga kasunduan, isang sumpa." Huminga ng malalim ang matanda. Matagal nang payapa ang magdiwata, Leo. Dahil may kasunduan, isang kasunduan na ginawa ng ating ninuno sa mga sinaunang nilalang na nagbabantay sa lupang ito. Ngunit ang kasunduan ay nangangailangan ng balanse. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Leo. At ngayon, nakita na niya ang purong takot doon. Ginising ng dugo mo ang isang bagay na matagal nang natutulog. Ang pagbabalik mo rito. Ang dugong babaylan na nananalaytay sa iyo ay nagpapahiwatig sa kanila na ang kasunduan ay maaaring mabago o masira. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isang bagay na pumasok sa isip ni Leo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kwintas na napulot niya sa tubuhan. Ipinatong niya ito sa lamesa, sa tabi ng nakabukas na tala-arawan. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang simbolo sa kwintas, ang mata na may paikot na mga linya, ay kaparehong-kapareho ng simbolong paulit-ulit na nakaguhit sa unang pahina ng tala-arawan. Naramdaman ni Amara ang pagtibok ng lupa sa bawat hakbang niya palayo kay Leo. Ang takot na nakita niya sa mga mata ng lalaki ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang sariling puso. Dugo ng babaylan. Ilang siglo na nilang hindi naririnig ang mga salitang iyon. Isang paalala ng kanilang sumpa, ng kanilang mahabang pagkakakulong sa isang tagong bahagi ng tubuhan, kung saan ang mga puno ng tubo ay masiksik at ang dilim ay tila hindi napapawi kahit katanghalian. Doon sila nagtatago. Isang maliit na kubo na gawa sa mga tuyong dahon at kawayan. Halos hindi mo makikita kung hindi mo alam na naroon ito. Ito ang kanilang kanlungan. Ito ang kanilang kulungan. Naabutan niyang naglalakad ng pabalik-balik si Kael sa loob, parang isang mabangis na hayop sa hawla. "Nakita mo ba ang takot niya?" sabi ni Kael. Ang boses ay puno ng galit. "Ganoon dapat. Dapat ay katakutan nila tayo." "Hindi siya ang kaaway, Kael," mahinang sagot ni Amara. Habang nauupo sa isang sulok, ang pagod ng daan-daang taon ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. "Hindi kaaway." Tumawa si Kael, isang tawang walang saya. "Amara, ang dugo ng kanyang ninuno ang nagkulong sa atin dito. Ginawa tayong mga bantay
Mga alipin na nakatali sa lupang ito habang sila ay malayang nakakaalis. Isinara ni Amara ang kanyang mga mata at isang alaala ang bumalik. Isang gabing walang buwan. Ang amoy ng nasusunog na damo at sariwang dugo. Ang mga babaylan kasama ang ninuno ni Leo ay nagsasagawa ng isang ritual sa isang bilog na bato. Ang kanilang mga bulong ay parang mga ahas na gumagapang sa hangin. Mga salitang hindi niya naiintindihan pero nararamdaman niya ang kapangyarihan. Isang kasunduan. Proteksyon para sa baryo. Kasaganaa para sa lupa. Kapalit ng kanilang kalayaan. Sila, ang mga tiktik, ang magiging anino ng magdiwata. Ang mga tagapagbantay na hindi nakikita. Dati, mga tagapagbantay tayo, bulong ni Amara. Mas para sa sarili kaysa kay Kael. Pero ang mga henerasyon ng pamilya ni Isabela, ginawa nila tayong mga aso. Kaya nga dapat natin itong tapusin. Sigaw ni Kael, sinuntok ang dingding na kawayan. Ang pagdating niya ay isang senyales. Kung mapapatay natin ang huling may dugong babaylan, baka masira na ang sumpa. O baka naman mas lalo lang tayong mabaon dito. Ganting sigaw ni Amara. Tumatayo na rin, ang kanyang pagod ay napalitan ng determinasyon. Pagkakataon, Kel. Hindi mo ba nakikita? Pagkatapos ng ilang siglo, isang susi ang bumalik. Ang dugo niya ang nagsimula nito at ang dugo rin niya ang maaaring magtapos nito sa tamang paraan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya, isang tagalabas, isang tao. Nandidiring sabi ni Kael. Mas magtitiwala pa ako sa kanya kaysa sa demonyong nakatira sa asyenda. Sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Lumabas siya ng kubo at umakyat sa isang maliit na burol na tanaw ang buong baryo. Mula roon, kitang-kita niya ito, ang sentro ng kanilang pagdurusa. Ang Hacienda del Silencio. Isang dambuhalang puting bahay na bato, nakatayo sa gitna ng karagatan ng mga tubo. Para itong isang puting buto sa gitna ng luntiang dagat. Maganda, malinis. Ngunit para kay Amara, ang bawat bintana nito ay isang matang mapanuri. Ang bawat pader nito ay gawa sa mga buto ng kanyang mga ninunong nagdusa sa ilalim ng pamilya ni Isabela. Sila ang nagpapatupad ng kasunduan. Sila ang nagpapasya kung sino ang magiging alay kapag humihina ang lupa. Sila ang nagtatamasa sa kapangyarihang nagmumula sa kanilang pagkaalipin. Pagod na siya. Pagod na siyang maging halimaw para sa kasaganaan ng iba. At habang pinagmamasdan niya ang asyenda, isang bagay yang kanyang naramdaman. Isang panginginig sa lupa na siya lang ang nakakaramdam. Isang malamig na agos sa hangin. Ang mahika ng lupain na pamilyar sa kanya na parang sariling hininga ay nag-iiba. Tila may sinisipsip itong lason. Nagiging madilim at masama. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinimulan na ni Senyora Isabela ang kanyang laro. Nalaman na nitong ang dugong babaylan ay nagbalik. At hindi niya ito sasayangin. Gagamitin niya si Leo para sa sarili niyang mga masasamang balak. Ang pagtatalo nila ni Kael ay nawala na sa kanyang isip. Ang tanging naroon na lang ay ang pangangailangan, ang pagmamadali. Kailangan niyang makarating kay Leo. Kailangan niyang maipaliwanag ang lahat bago pa siya makuha ng babaeng nakatira sa bahay na gawa sa mga buto. Ngayon na. Ang musika ng vals ay naglalayag sa hangin. Isang matamis at paimbabaw na tunog.
Ang Hacienda del Silencio ay nagniningning sa ilalim ng mga nakabiting ilaw. Dito, nagdaraos si Senyora Isabela ng isang malaking pagtitipon. Isang fiesta na puno ng peking ng ngiti, peke na pagtawa, at mga mamahaling damit na nagtatago ng mga lihim na kasing tanda na ng buong magdiwata. Si Leo nakatago sa lilim ng isang punong niyog ay nakadama ng matinding pagkasuklam. Ito ang mukha ng kasamaan. Isang kasamaan na nakasuot ng terno at nginunguya ang mga biskuit. Hawak niya ang journal ni Mang Lando, bukas sa pahina ng simbolo na halos hindi mabasa. Simbolo na pareho sa nakita niya sa lumang kwintas ni Amara. At simbolo na kamukha ng isang ukit sa dingding, malapit sa likuran ng malaking bahay. Hindi niya matanggap ang katotohanang bahagi ng dugo niya, ang sumpaan. Kung sila ang nagmula sa babaylan, isang tagapagtanggol. Bakit sila ang naging ugat ng karimlan? Kailangan niyang malaman. Habang nagbibigay ng paunang salita si Senyora Isabela, tumahimik ang lahat. Ginawa niya itong pagkakataon, tulad ng isang anino. Gumapang si Leo sa likod ng malaking hardinera, pagkatapos ay umakyat sa balcony na nakaharap sa kusina. Ang loob ng bahay ay mas tahimik kaysa sa inaasahan niya. Ang ingay ng kasiyahan sa labas ay tila nababalutan ng makapal na kurtina ng kahoy. Diretso siya sa aklatan. Isang malaking silid. Kahit sa dilim, ramdam mo ang amoy ng lumang papel, leather, at isang kakaibang amoy ng usok. Libo-libong libro ang nakahanay, ngunit alam ni Leo na hindi ito inilaan para basahin. Inilaan ito para itago. Inilabas niya ang kanyang telepono at ang sinag ng flashlight ay sumayaw sa mga title ng mga libro. Ang mga tagapagbantay, bulong niya sa sarili, inuulit ang mga salita ni Mang Lando. Ang nagbabantay sa mga aklat na walang salita. Hinahanap niya ang ulo ng isang estatwa na nakikita sa mga lumang larawan. Natagpuan niya ito. Isang busto na namang isang Kastila na may isang tingin na puno ng paghamak. Sinubukan ni Leo na pindutin ang mata. Walang nangyari. Mali, hindi ang mata. Nakita niya ang pinakamakapal na libro sa ilalim ng estatwa. Ang balat nito ay mas makapal kaysa sa iba. Parang lumang balat ng hayop. Kinuha niya ito at hindi ito nag-uga. Nakatali ito. Dali-dali niyang sinuri ang likod ng libro. May maliit na latch na halos hindi makita. Ginamit niya ang dulo ng kwintas ni Amara upang tusukin ang mekanismo. Click. At pagkatapos ay isang mabigat, nakabibinging tunog. Klabog. Ang buong hilera ng mga aklatan ay gumalaw, umikot at nagbukas. Hindi ito madaling makita. Ito ay mabigat, tago, at sadyang ginawa para hindi makita. Ang daanan patungo sa dilim, hininga niya ay bumagal. Ang kaba ay lumukob sa kanyang lalamunan. Wala nang atrasan. Pumasok siya. Ang sementadong dingding ay malamig. Ang amoy ay iba. Hindi amoy ng bahay, kundi amoy ng lupa, amag, at pinatuyong dugo. Parang amoy ng isang libingan na matagal nang hindi nabuksan. Hinarang niya ang kanyang mga kamay para maging handa. Pagbitaw niya sa kanyang pagkakahawak, ang aklatan ay klabog na nagsaraw. Sa ulit, nakatrap. Binuksan niya ang kanyang flashlight. Ang daanan ay humantong sa isang chamber na tila isang altar. Hindi ito isang silid aklatan. Ito ay isang silid ng pangungulila.
Ang mga dingding ay puno ng kakaibang mga ukit. May mga banga na puno ng hindi niya malaman. Mga buto, nakakalat. Mga balangkas ng nilalang na hindi tao, nakahimlay sa mga display case na salamin. Kinailangan niyang pigilan ang pag-ubo dahil sa matinding amoy. Ang lahat ng ito ay masyadong totoo. Masyadong matanda. Ngunit ang lahat ng ito ay nalimutan nang makita niya ang nasa gitna. Isang napakalaking mural. Isang fresko na pininturahan sa dingding ng bato, gamit ang isang kulay na mukhang dugo. Kinilabutan si Leo. Inilapit niya ang flashlight, nanginginig ang kamay. Dahan-dahan, sinimulan niyang basahin ang kwento na nakaukit sa mga brush strokes. Ang mural ay may 3 bahagi. 1. Ang gitna. Isang babaeng nakasuot ng bulaklak at balahibo. Walang duda. Ito ang kanyang ninuno, ang Babaylan. May hawak siyang isang bolo, isang lumang itim na bolo. Ginagawa niya ang isang ritual. Ang dugo ay umaagos, hindi sa kanyang kamay, kundi sa isang simbolo sa lupa. Ang paligid, nakapalibot sa Babaylan. Hindi tulad ng mga hayop na umaatake, kundi tulad ng mga nilalang na nalulumbay at nakakulong ay ang mga aswang. Sila ay payat, may malalaking pakpak, ngunit ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang mukha ng isa ay halos kamukha ni Amara, ngunit mas bata, mas primitive. Sila ay hindi mga mangangaso. Sila ay mga bihag. 3. Ang gilid. Nakatayo sa isang mas mataas na bato, hindi kasama sa ritual, kundi nagmamasid, ay ang mga tao, mga Kastila, mga nagmamay-ari ng lupain. Ang isa, isang babae, ay may matalim na muka. Halos eksaktong kopya ng mukha ni Senyora Isabela. Sila ay nagbabantay. Sila ay may hawak na mga dokumento at mga tabak, ngunit hindi sila ang gumagawa ng mahika. Sila ang nagdedekta. Naghingalo si Leo. Hindi ito ang kwento. Hindi sila ang mga biktima. Ang tik-tik ang mga biktima at ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya, ang Babaylan. Kami ang lumikha ng sumpa. Hindi siya biktima ng aswang. Ang pamilya niya ang nag-imbento ng tali, ang nagpabagsak sa mga nilalang na ito sa ilalim ng kontrol, ang gumawa sa kanila na maging alipin ng isang kasunduan. At ang pamilya ni Isabela. Sila ay dumating, nakita ang kapangyarihan ng sumpa at ginamit ito. Hindi sila ang tagalikha ng mahika. Sila ang tanod. Sila ang mga jailer. Ang mga nagmamanipula sa kasunduan para sa sarili nilang kapakinabangan. Kontrolado ang Tiktik at Babaylan para maging hari at reyna ng baryo Magdiwata. Isang matinding pagdududa ang tumama kay Leo. Ang lahat ng alam niya, kasinungalingan, ang lahat ng takot niya, nabaling sa kasuklaman. Hindi dapat siya matakot sa Tiktik, dapat siyang matakot sa dugong dumadaloy sa kanyang ugat. Ang buong mundo ay umikot. Ang pagkabigla ay mas matindi pa sa takot na naramdaman niya sa bubungan. Ito ang dahilan kung bakit kami umalis. Hindi kami tumatakas sa sumpa. Kami ang sumpa. Napansin niya ang isang simbolo sa ibaba ng mural, isang ukit sa bato na mukhang luma at sunog. Parehong-pareho sa ukit na nakita niya sa lumang kwintas ni Amara. At sa unang pahina ng journal, ito ang selyo,
ang selyo ng pag-alipin. Mabilis niyang hinawakan ang selyo. Malamig at magaspang ang bato. Kinailangan niyang intindihin ang Tagalog ng mga ninuno, ang mga salita sa journal. Ang kanyang mata ay tumakbo sa isang linya na isinalin ni Mang Lando. Dugo ng tagalikha, kapalit ng kalayaan. Ang dugo ng tagalikha, ang dugo niya dindigidim. Isang matamis, malamig na tinig ang nagputol sa kanyang pag-iisip. Parang asukal na may lason. Sa wakas, natigilan si Leo. Ang liwanag sa silid ay biglang lumiwanag at ang mga anino ay umatras. Si Senyora Isabela. Nakatayo siya sa may labasan. Ang kanyang matikas na traje ay nakita sa maliwanag na liwanag. Wala na ang mask ng mabuting may-ari ng lupa. Ang kanyang mukha ay matalim, mas matanda, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang walang katapusang kalungkutan at kasakiman. Siya ay hindi isang tao na nag-aalala sa magandang reputasyon. Siya ay isang reyna sa kanyang yungib. Ang aklatan na ito ay para lang sa mga aklat na may salita. Wika niya, ang boses ay parang velvet na may bakal sa loob. Ang silid na ito ay para sa mga aklat na walang salita. Ang mga kwento na hindi kailanman masasabi. At ang iyong kwento, Leo, ay napaka-interesante. Nilunok ni Leo ang laway. Hindi siya makagalaw. Alam mo, lahat, putol ni Isabela. Walang dash, walang tigil. Lahat, apo ng babaylan. Alam ko na ang pamilya mo ang gumawa ng sumpa. Alam ko na ang dugo mo ang susi. At alam ko na sa wakas, ang dugong iyon ay bumalik upang kumpletuhin ang kapalaran. Hindi ito babala. Ito ay isang pahayag. Hindi na namin kailangan ang mga babaylan, ngunit kailangan namin ang iyong dugo para i-reboot ang kasunduan, para siguraduhin na ang mga tuta, ang mga tiktik ay mananatiling nakatali sa aming lupa, sa aming kapangyarihan. Mula sa likod ni Senyora Isabela, lumabas ang dalawang anino. Dalawang lalaki na kasing laki ng bouncer. Ang kanilang mga mata ay parang baso na walang emosyon. Ang mga mukha nila ay pamilyar. Mga tauhan ni Isabela na nakita niya sa baryo. Hindi sila nagmamadali. Alam nilang hindi siya makakatakas. Maligayang pagdating, ngumiti si Senyora Isabela. Isang nangngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa Hacienda del Silencio, ang pinakahuli mong hantungan. Si Leo, napalibutan ng katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw, ay walang magawa kundi ang tingnan ang malamig na mukha ng kanyang kaihian, ang kadenang lihim ng baryo Magdiwata. Ang mga kamay ni Leo ay nakatali ng lubid na hindi na niya alam kung paano ito ginawa. Ang dalawang malalaking lalaki ni Senyora Isabela, ang mga bouncer na may mga mata ng patay, ay walang damdamin habang kinaladkad siya. Ang mga hakbang ay bumaba. Ang hangin ay naging mas mabigat. Ang amoy ng sabon, ang amoy ng masarap na pagkain sa fiesta, ay napalitan ng amoy ng luma, malamig na bato, ammonia, at bakal. Amoy ng dugo. Itinulak siya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang malamig, sementadong sahig. Dito ka maghihintay, munting babaylan. Ang boses ng isa sa mga bouncer ay parang tinig ng isang makina. Tiningnan ni Leo ang paligid. Ang silid ay isang lumang bodega o cellar. Walang bintana. Ang nag-iisang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na grate malapit sa kisame
at sa sulo na hawak ng isa sa mga lalaki. Naglakbay ang mata niya sa isang sulok, isang figura nakatali sa isang upuang gawa sa bakal. Ang ulo ay nakayuko. "Papa!" Ang boses ni Leo ay nanginginig. Si Mang Lando, basag ang mukha. Ang kanyang damit ay punit at puno ng putik at dugo. Ngunit buhay pa. Sinubukan ni Mang Lando na iangat ang ulo niya, ngunit bumagsak agad. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. "Huwag kang mag-alala, binhi." Ang malakas na tinig ni Senyora Isabela ay umalingaw-ngaw sa hagdanan. Bumaba siya, at ang bawat hakbang niya ay parang martilyo sa puso ni Leo. "Can do." Ang monologo ng kasamaan. Lumapit si Senyora Isabela. Tumayo siya sa harap ni Mang Lando at tinitigan ito. Ang kanyang mga kamay ay may suot na gloves na gawa sa lace. "Ang iyong ama," wika niya. Ang boses ay kalmado, paimbabaw. Siya ay isang traitore. Iniwan niya ang kasunduan. Tinalikuran niya ang mana. Pero sa huli, bumalik din siya para magsilbi. Sa huli, ang dugo ay dugo pa rin. "Anong ginagawa mo sa kanya?" sigaw ni Leo. Pilit niyang pinutol ang lubid sa kanyang pulso. Ngunit ito ay masikip. Masikip. Tumawa si Isabela, isang maikli, tuyong tawa. "Hindi ko siya ginagawaan ng kahit ano. Leo, siya mismo ang alay." Napatigil si Leo. "Alay? Ang sumpa o ang kasunduan?" Patuloy ni Isabela, tila nagtuturo sa isang bata. "Ay hindi lamang tungkol sa tiktik. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng lupa. Ang lupang ito ay gutom. Mayroon itong isang matandang spirit na kailangang pakainin. At ang pakainin ito ay nagbibigay sa amin ng lakas upang kontrolin ang mga nilalang na iyon. Sa loob ng mga siglo, ang iyong mga ninuno, ang mga babaylan ang nag-aalay sa kanilang sarili, kaunting dugo, kaunting enerhiya upang mapanatili ang mga tiktik sa kanilang mga kadena. At kami, ang mga Isabela, ay tinitiyak na ang mga kadena ay hindi mapuputol. Pero nagkasala ang iyong ama. Tumakas siya at ngayon, nagising ka. May bago kang dugo. Hindi pa nasira ng takot sa mundo. Ito ay makapangyarihan." Umalis siya kay Mang Lando at lumapit kay Leo. Yumuko siya at naamoy ni Leo ang kanyang mabangong perfume. "Kailangan ko ang iyong dugo, Leo. Hindi para patayin ka. Hindi sa ngayon. Kailangan ko ang iyong dugo, ang dugo ng babaylan, upang i-reset ang kasunduan. Upang baguhin ang mga salita sa selyo. Upang tuluyang maging alipin ang mga tiktik sa akin. Hindi lang sa isang kasunduan." Napaungol si Mang Lando. Huwag mong hayaan. Sa sandaling maibigay mo ang iyong dugo sa ritual." Patuloy ni Isabela, hindi pinansin si Lando. "Ang kasunduan ay magiging akin at ang iyong ama, Leo, siya ang magiging panghuling handog. Ang katawan niya ay gagamitin bilang kumbento para pakainin ang mga gutom na tiktik upang ipaalala sa kanila kung ano ang mangyayari sa sinumang magtatangkang maghimagsik." Si Mang Lando ay sumisigaw na ngayon. Hindi ito sigaw ng galit, kundi ng ganap na kawalan ng pag-asa. "Ang Lando ay mamatay ng 2 beses. Ngiti ni Isabela. "Mamatay sa aking mga kamay at mamatay sa ngipin ng mga nilalang na pinrotektahan niya. Ang plano ay mas malupit kaysa sa inaakala ni Leo. Ito ay
hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagdurog sa kaluluwa bago durugin ang katawan. Si Leo ay walang magawa. Ang bolo niya, ang kanyang kamera, ang lahat ay wala sa kanya. Ang journal ay nananatiling misteryo. Ang kanyang ama ay nakatali, isang nakakagulat na pang-akit sa kamatayan. Lahat ay nawala, ang pag-asa ay parang hangin na lumabas sa isang balloon. Cliffhanger. Naglakad si Senyora Isabela patungo sa hagdanan. Nagpaparamdam ng kasiyahan. "Magsisimula na tayo, mga binhi," wika niya. "Tingnan ninyo ang langit." Tiningnan ni Leo ang maliit na grate sa kisame. Sa labas, ang gabi ay hindi na itim. Ang langit ay may kulay na. Kalawang. Ang buwan ay nagsisimulang pumula. Ang pulang buwan ay dumarating. Nanginig ang sahig. Ang simula ng ritual. Ang mga sigaw ni Mang Lando ay nagbigay daan sa isang mahaba, basag na ungol. Sinara ni Leo ang kanyang mga mata, napuno ng luha ng pagkatalo. Wala siyang magawa. Wala siyang magic. Wala siyang bolo. Wala siyang anumang bagay. Ngunit ang dilim sa likod ng sulok ay gumalaw. Ito ay hindi isa sa mga bouncer. Ito ay hindi tao. Isang matangkad, payat na figura ang lumabas sa anino. Ang mukha nito ay hindi nakita ng malinaw, ngunit ang mga mata nito, ang mga mata ay nagliliyab sa isang kulay orange pula sa dilim. Si Kyle. Dahan-dahan siyang naglakad, lumapit kay Leo, at ang kanyang boses ay mas malalim kaysa sa inaasahan ni Leo. "Kailangan ko ang iyong dugo, babaylan." Hinila niya ang kanyang talim mula sa gilid, at ang screech ng metal ay umaling-aungaw sa silid. Ngunit hindi sa paraan na gusto ng bruha na iyon. Nanginginig ang buong sementadong silid. Sa labas, ang mga tambol ay nagsimulang tumunog, malalim at mabigat, tulad ng puso ng isang dambuhala. Si Kyle ay nakatayo sa harap ni Leo. Ang kanyang silhouette ay mahaba at payat sa flicker ng sulong natitira. Ang kanyang mga mata, isang mapula-pulang kulay kahel, ay hindi tumitingin sa kanya tulad ng isang mandaragit, kundi tulad ng isang tao na nababagabag. Ang mga Isabela ay may isang oras, bulong ni Kyle, at ang boses niya ay parang grinding ng bato. Ang buwan ay ganap na pula sa loob ng 60 minuto. Pagkatapos noon, ang sumpa ay sementado na. Kung gayon, bakit mo ako pinalaya? Ang boses ni Leo ay hoarse. Tiningnan niya si Mang Lando na nakayuko pa rin. "Hindi ko pinalaya," madiin na sabi ni Kyle. "Kailangan kita. Ang dugo mo ang ink para sa kasunduan, ngunit hindi ang kasunduan na gusto ng bruhang iyon." Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Kyle ang mga lubid sa pulso ni Leo. Hindi bolo, kundi isang matalim na kuko. "Masakit ang iyong dugo sa amin," sabi ni Kyle. Pinunasan ang kuko. "Ang iyong babaylan na ninuno ay may malaking kapangyarihan. Sila ay hindi kami pinoprotektahan. Sila ay nagkulong sa amin. Ang bawat patak ng dugo na idinagdag sa selyo ay nagiging mas mahigpit ang tali. Ngayon, ang mga Isabela ay gagamit ng malaking dosis upang gawin kaming tuta." "Gusto mong sirain ang kasunduan?" tanong ni Leo. Pinisil ang kanyang pulso. Umiling si Kyle. "Hindi mo maaaring sirain ang mahika na may ugat na sa lupang ito. Kung susubukan mo,
mamamatay ang lahat. Ang lahat ng tiktik ay magiging dust at ang lupa ay magagalit. Mas lalong lalaki ang mga demonyo. Candy. Ang lihim na alay, ngunit maaari mong baguhin ito. Patuloy ni Kyle. Lumapit siya kay Leo. Ang iyong dugo ang dugo ng tagalikha. Ikaw lamang ang makakapagbago ng mga salita. Tumingin si Leo kay Kyle at doon, sa mata ng halimaw na ito, nakita niya ang matinding kapaitan at pagdurusa ng mga siglo na pang-aalipin. Gusto mong gamitin ko ang aking dugo, sabi ni Leo. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis upang palayain ka, pero palayain sa anong presyo? Sa presyo ng pagbabantay, sagot ni Kyle. Ang babaylan ay lumikha ng isang pact para sa proteksyon, ngunit ito ay naging pag-alipin. Kung isusulat mong muli ang kasunduan, palalayain mo kami sa tali ng pag-alipin ni Isabela. At kapalit, kami ay magiging tagapagtanggol. Magiging bodyguard kami ng iyong pamilya at ng baryo. Kami ay magtatanggol sa iyo at sa iyong mga angkan hanggang sa maubos ang aming dugo. Hindi na kami magiging alipin. Ito ay isang laro na walang panalo. Kung hindi siya pumayag, si Mang Lando ay mamamatay at ang baryo Magdiwata ay magiging empire ng Isabela. Kung pumayag siya, siya ay magiging nakatali sa isang Tiktik clan at ang kanyang pamilya ay magiging custodian ng isang nakakatakot na sumpa. Ngunit ang buhay ni Mang Lando ay nasa balanse. Tiningnan ni Leo ang kanyang ama. Ano ang kailangan kong gawin? Sa loob ng isang oras, ang bruha ay magsisimula ng kanyang ritual sa altar ng bato. Paliwanag ni Kyle. Doon ka dapat magbigay ng sarili mong dugo. Kailangan mong baguhin ang selyo habang siya ay abala. At kailangan mong makakuha ng isa pang aklat mula sa silid ng lihim. Isang aklat na may counter spell. Maaring trap ito. Maaring gusto ni Kyle na gamitin si Leo upang sirain ang sumpa at maging malaya sila upang kumain ng walang hadlang. Ngunit ang pag-asa sa mata ni Mang Lando ay nagsabi sa kanya na sumugal. Sige, sabi ni Leo. Pikit mata. Pumapayag ako sa iyong kasunduan. Tulungan mo akong mailigtas si Papa at tulungan mo akong tapusin ang mga Isabela. Ken 3. Ang pagsisimula ng paghihimagsik. Hahanapin ko ang iba pa, sabi ni Kyle, tumuro sa taas. Hihintayin mo ang tamang pagkakataon. Walang maghihinala. Sa gabing ito, sila ay mag-iisip na ang lahat ay tungkol sa bruha, ngunit ito ay tungkol sa iyo. Mabilis na umakyat si Kyle sa dingding. Ang kanyang mga kuko ay kumapit sa bato. Napakahusay. Pag-alis ni Kyle, mabilis na lumapit si Leo kay Mang Lando. Hinawakan niya ang noo ng kanyang ama. Papa, makakaalis tayo dito. Titiyakin ko. Hindi na makapagsalita si Mang Lando, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-iiyak ng pag-aproba at paalam. Huwag kang mamatay, bulong ni Leo. Ang rattle ng mga tambol ay mas lumalakas. Ang buong asyenda ay sumasayaw sa ilalim ng rhythm ng death. Nakita ni Leo ang isang lumang wrench sa isang sulok. Kinuha niya ito at ang bigat nito ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Inakyat niya ang hagdanan. Dahan-dahan, sinisiguro na ang kanyang mga anino ay hindi mahuhuli. Nang makarating siya sa chamber ng lihim, walang tao. Tiyak, ang lahat ay nasa itaas.
naghahanda para sa main event. Kinuha ni Leo ang aklat na itinuro ni Kael, isang matandang tome na binalutan ng parchment ng tao. Ang mga salita ay sinauna, ngunit nakita niya ang simbolo, ang selyo, at ang isang mahabang talata na nakaukit sa isang wika na hindi niya nauunawaan, ngunit naramdaman niya. Sinimulan niya itong memoryahin. Isang chant na may ritmo, isang chant na may kapangyarihan, isang chant na magbabaw sa lahat. Nang maramdaman niya na handa na siya, lumabas siya sa silid. Sa itaas, ang mga tao ay sumisigaw, ngunit ito ay sigaw ng excitement, hindi ng takot. Tiningnan niya ang pulang buwan sa labas ng bintana. Wala na siyang oras. Cliffhanger, sumakay si Leo sa itaas na naghahanap ng pinto na papunta sa bukas. Ang mga bouncer ay nagbabantay, ngunit ang kanilang atensyon ay nasa central courtyard. Nakita niya ang altar ng bato. Sa gitna, si Senyora Isabela, nakasuot ng robes na pula at itim. Sa likod niya, nakatali sa isang platform ng bato, ay si Mang Lando. Ang bolo ni Isabela ay nagniningning sa ilalim ng pulang buwan. Ngunit biglang, isang screech ang pumunit sa langit. Ito ay hindi tunog ng isang ibon. Ito ay tunog ng gutom at galit. Mula sa dilim ng gubat, isang malaking itim na figura ang lumipad. Ang mga pakpak ay parang leather. Si Amara. Nag-transform. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw, ngayon ay sigaw na ng takot. Ang pumiglas ay nagsimula na. Ito na ang pagkakataon ni Leo. Ngayon, bulong niya sa sarili. Tumakbo siya patungo sa altar. Ang wrench ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang courtyard ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga sulo ay nagliliyab, ngunit ang liwanag nito ay natatabunan ng maladugong kulay na ibinubuga ng pulang buwan. Ang buong paligid ay nagmukhang eksena mula sa impyerno. Si Senyora Isabela ay nakatayo sa isang altar na gawa sa maitim na bato. Ang kanyang puting robe ay nagpapakita ng isang nakakagulat na kaibahan sa pulang kalangitan. Ang kanyang mukha ay hindi na mapayapa. Ito ay power, malawak, matandang power na hindi nabibilang sa tao. Sa likod niya, nakatali sa malamig na bato, ay si Mang Lando. Hindi na siya sumisigaw. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang lupa ay gutom. Sigaw ni Isabela, at ang boses niya ay layered. Hindi lamang sa kanyang tinig, kundi may kasamang hiss at hum na nagmumula sa lupa. Mga anak ng magdiwata, sa gabing ito ang ating kapangyarihan ay muling iiral. Ang mga alipin ay muling maglilingkod, at ang mga mangmang ay magbabayad ng kanilang utang. Ang mga bisita niya, ang mga makapangyarihang tao sa baryo, ay nagsimulang sumigaw, hindi sa takot, kundi sa isang uri ng fanatical na pagpupuri. Sila ay mga loyalist ni Isabela. Inangat ni Isabela ang bolo. Ang talim nito ay glinting sa pulang liwanag. Dugo para sa dugo. Can do. Ang pagdating ng aswang crush. Hindi galing sa lupa, kundi galing sa langit. Isang dark shape ang bumagsak sa bakod ng hacienda. Nag-iwan ng isang trail ng dust at punit na metal. Isang screech na parang pinagsamang tinig ng libu-libong nilalang ang nagpunit sa ritual sauce ni Amara. Nag-iba ng anyo. Ang kanyang tik-tik form ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa inaakala ni Leo. Ang kanyang pakpak ay parang balat ng paniki, malaki at kayumanggi.
Ang kanyang mga kamay ay mahaba at kloed. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Bago pa man makapag-react si Isabela, sumalakay si Amara sa mga loyalist. Ang gulo ay sumabog. Ang mga tao ay nagsisisigaw, tumatakbo, nagtutulakan. Ang mga bouncer ni Isabela ay sumalakay kay Amara. Ang kanilang mga suntok ay malakas, ngunit si Amara ay parang kidlat, mabilis at brutal. Ang mga claw niya ay nag-iwan ng marks sa bakal na baluti ng mga bodyguard. Ang distraction ay nagtagumpay. Ken 3. Ang pagsalakay ni Leo at Kael ito na. Ang pagkakataon. Si Leo, nakasuot ng dark clothes, ay tumakbo mula sa anino ng mga sulo. Ang kanyang wrench ay wala pa sa kanyang isaw kanyaway. Ito ay maingay. Kailangan niya ang stealth. Sa gilid ng kaguluhan, nakita niya si Kael. Si Kael ay hindi lumipad. Gumapang siya sa lupa. Tulad ng isang malaking ahas, gamit ang kanyang claws upang gumawa ng tunog at kaguluhan. Nakita ni Kael si Leo. Nag-ugnay sila ng paningin. Go! Ang target ni Kael ay ang mga sulo, ang source ng liwanag at ang boundary ng ritual. Swoosh! Mabilis na pinutol ni Kael ang mga sulo gamit ang kanyang kuko. Nag-iiwan ng mga burst ng apoy at smoke. Ang courtyard ay lalong naging madilim at ang pulang buwan ang tanging ilaw. Habang ang mga tao ay nag-aalangan, si Leo ay tumakbo patungo kay Mang Lando. "Papa, nandito na ako!" Bulong niya. Inilabas ang wrench at sinimulan niyang sirain ang kadena sa kamay ni Mang Lando. Si Mang Lando ay umubo, ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik sa buhay. Anak, titago. Hindi na ako magtatago," sabi ni Leo, hinahampas ang wrench sa kadena. Sumigaw si Isabela. Hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng realisasyon. Nakita niya si Leo. "Kayong mga traidor, hindi ninyo masisira ang kasunduan. Kayong mga tik-tik, mamamatay kayong lahat bilang mga alipin." Itinuro niya ang kanyang kamay kay Amara. At isang bolt ng itim na liwanag ang tumama kay Amara. Sumigaw si Amara at bumagsak sa lupa, nakakapit sa kanyang pakpak. Tumawa si Isabela. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa chaos. Ang kasunduan ay nagpoprotekta sa master. Napunit ang kadena. Inakay ni Leo si Mang Lando palayo sa altar. Ngunit si Isabela ay mas mabilis. Cliffhanger. "Hindi!" sigaw ni Isabela. Tumalikod siya mula kay Amara. Ang lahat ng atensyon niya ay kay Mang Lando. "Kailangan ko ang kanyang espiritu." Hinawakan niya ang bolo at mabilis na tumakbo patungo kay Lando. Ngunit may naunang humarang. Si Sofia, ang anak ni Isabela na nakatayo lang kanina, ay biglang kinuha ang sacrificial knife na naiwan ni Isabela sa gilid ng altar. Ang mga mata ni Sofia ay wild na. Hindi na ito ang spoiled brat na nakita ni Leo. Ito ay fanaticism. Sumigaw si Sofia. Tumakbo siya patungo kay Mang Lando. Ang kutsilyo ay glinting sa kanyang kamay. Ang alay ay kailangang ibigay. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay mataas at psychotic. "Kailangan nating pakainin ang lupa. Dugo ni Lando. Dugo para sa tagapagbantay." Si Mang Lando ay vulnerable. Hindi na siya makakatakbo. Ang kutsilyo ay bumabad, isang segundo na freeze frame. Ang kutsilyo ni Sofia ay bumababa.
Ang mga mata ni Mang Lando ay nakapikit. Screech si Amara. Kahit pasugatan sa balikat ay lumipad ng mabilis. Hindi na siya tiktik. Siya ay parang blur ng itim at pula. Ang kanyang claw ay sumabit sa pulso ni Sofia. Ang tunog ng crack ay nakakabingi. Sumigaw si Sofia sa matinding sakit, binitawan ang kutsilyo at bumagsak sa lupa, nakakapit sa kanyang kamay na baling. Wala nang alay! Ang tinig ni Amara, kahit sa kanyang anyo ng halimaw, ay clear at fierce. Baliw! Sigaw ni Senyora Isabela. Ang kanyang mukha ay twisted sa galit. Pinili ninyo ang kamatayan. Ngayon, lupa, lunukinin mo sila. Itinaas ni Isabela ang kanyang kamay at ang lupa sa ilalim ng altar ay nagsimulang mag-iba ng hugis. Umalingaw-ngaw ang isang tunog na parang libu-libong ahas na gumagapang. Ang mga anino mula sa ilalim ng lupa ay nagsimulang lumabas. Itim, payat na mga figura, walang muka, walang mata. Sila ay mga shadow na ginawa ng dark magic, mga ghost ng mga taong kinain ng lupa. Ang mga tiktik ni Kael ay lumaban sa mga anino, ngunit ang shadows ay walang katawan. Hindi sila masaktan. Ito ay hindi laban. Ito ay pagkawasak. Kantub. Ang kapasyahan ng tagapaglikha si Leo. Hinawakan niya si Mang Lando at itinago niya ang kanyang ama sa likod ng isang malaking bato. Maghintay ka dito pa. Huwag kang tumingin. Si Leo ay tumayo. Tumingin siya kay Senyora Isabela na tumatawa, masaya sa paghihirap ng kanyang kalaban. Tumingin siya kay Amara na nakikipaglaban sa mga bouncer at mga shadow. Hindi ko maaaring sirain ang sumpa. Ang mga salita ni Kael ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi mo maaaring sirain ang mahika na may ugat na sa lupang ito. Ngunit maaari niya itong baguhin. Maaari niyang i-rewind ang scroll ng kasunduan. Ang tanging paraan ay ang gawin ang sakripisyo sa kanyang sarili. Ang paggamit ng kanyang dugo. Ang dugo ng orihinal na tagalikha. Tumakbo si Leo patungo sa altar. Mula sa lupa, ang mga itim na kamay ay lumabas upang dakipin siya, ngunit siya ay mabilis. Inabot niya ang bolo ni Isabela na nahulog malapit sa altar. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Si Isabela ay nagulat. Ano ang ginagawa mo, hangal? Ito ang kasunduan! Sigaw ni Leo. Hindi siya nagdalawang isip. Itinaas niya ang bolo at sinugatan niya ang kanyang sariling palad. Malalim. Ang dugo ni Leo ay tumalsik sa altar ng bato. Tumulo ito sa mga sinaunang ukit. Ken 3. Ang bagong selyo. Habang ang kanyang dugo ay umaagos, sinimulan ni Leo na i-chant ang mga salita mula sa journal. Ang mga salita na naimemorya niya. Hindi niya nauunawaan ang lahat ng kahulugan nito, ngunit alam niya ang intent, ang puso ng mahika. Huwag nang pag-alipin. Dugo ng babaylan, nagbabago ng selyo. Mula sa master at alipin, patungo sa tagapagbantay at protektado. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa courtyard. Ang dugo ni Leo ay umapaw sa mga ukit at pagkatapos, isang malaking enerhiya ang sumabog mula sa altar. Hindi ito apoy. Hindi ito liwanag. Ito ay pure magic. Isang wave ng pulsating na enerhiya na pumunit sa hangin. Ang mga shadow ni Isabela ay nagsimulang umubo at mag-dissolve sa usok. Ang kanyang mga bouncer ay bumagsak. Ang kanilang mga control spell ay nasira.
Si Senyora Isabela ay sumigaw, hindi sigaw ng galit, kundi sigaw ng labis na sakit. Ang kanyang power ay kinukuha. Ang mana na kanyang ninakaw ay pinipilit na bumalik sa lupa at sa kasunduan. Ang kanyang mukha ay mabilis na tumanda. Ang kanyang buhok ay naging puti sa isang iglap. Hindi. Akin ito. Ang kapangyarihan ay akin. Sigaw niya, at sa isang huling pagkilos ng desperasyon, itinuro niya ang kanyang mga kamay kay Leo. Ngunit, huli na. Ang wave ng magic ay tinamaan siya. Bumagsak siya sa lupa, nakakapit sa kanyang sarili. Ang kanyang robes ay sunog at punit. Nawala ang kanyang kapangyarihan. Siya ay isa ng matandang babae. Si Leo naman. Ang new pact ay kumakalat sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay sumasakit. Ang kanyang ugnayan sa lupa at sa tiktik ay formal nang naitala. Bumagsak siya sa altar. Ang kanyang katawan ay nagko-convulse. Ang huling nakita niya ay ang mapupulang mata ni Amara na nakatingin sa kanya na may halo ng pagkamangha at sakit. 2 linggo matapos ang Red Moon, ang hasyenda ni Isabela ay tahimik. Ang pamilya kabilang ang matandang Senyora Isabela at ang nalumpong si Sofia ay umalis na pahiya at hindi na nakakapagsalita ng kahit isang salita ng pagbabanta. Ang kontrol nila ay ganap na nawala. Si Leo ay nakaupo sa patio ng bahay ng kanyang ama. Ang kanyang scar sa palad ay makapal at puti, ngunit hindi na masakit. Ito ang selyo niya. "Tingnan mo," sabi ni Mang Lando, na ngayon ay malakas at nakakakilos na ulit. Ang baryo ay humihinga na. Sa loob ng maraming taon, ang baryo Magdiwata ay nababalutan ng takot at katahimikan. Ngayon, ang mga bata ay naglalaro sa kalye. Ang mga magsasaka ay nagtatrabaho sa tubuan ng walang pag-aalala. Ang takot ay lumabas sa kanila tulad ng pus sa isang sugat. Si Leo at Mang Lando ay nag-usap. Hindi na tungkol sa pag-alis o pagtatago. Tungkol na ito sa pamana. "Naging magnanakaw ako ng dugo," mahinang sabi ni Mang Lando. "Sinubukan kong nakawin ang iyong pagiging tao para sa sarili kong kaligtasan." "Hindi pa," sagot ni Leo. "Sinubukan mong protektahan ako sa paraang alam mo. Ngunit ang babaylan, ang ating dugo ay hindi para magtago. Ito ay para magbantay. Hindi natin kontrolado ang sumpa, ngunit kinokontrol natin kung paano ito ginagamit." Sa wakas, nagkaintindihan sila. Ang luma at ang bago ay nagtagpo. Kentu. Ang kapayapaan ng mga nakatali pagdating ng gabi. Si Leo ay naglalakad sa tabi ng tubuhan, ang lugar kung saan siya takot pumunta. Ngayon, ang tubuhan ay hindi na nagbibigay ng dark aura. Ito ay payapa. Nakita niya si Amara, nakatayo sa dulo ng tubuhan, malapit sa lugar kung saan sila nagkita noon. Siya ay nasa kanyang human form, ngunit ang kanyang mga mata ay may pagod at kalungkutan. Si Kyle ay nasa malayo, nagtatago sa gilid ng gubat. Siya ang leader ngayon. Lumapit si Leo. "Kumusta ang angkan mo?" "Malaya sila," sabi ni Amara. "Wala na sila sa ilalim ng kontrol ng mga Isabela. Ngunit nakatali sila sa iyo at sa iyong angkan. Ang kasunduan, ang bagong selyo ni Leo. Kami ang protektor," patuloy ni Amara.
walang emosyon. Babantayan namin ang baryo. Sisiguraduhin namin na walang ibang master ang gagamit sa aming lahi. At kami ay maghihintay hanggang sa dumating ang iyong anak, ang susunod na tagapagbantay. Ang romansa ay wala na. Napalitan ito ng isang heavy shared responsibility. Hindi sila magkasintahan. Sila ay dalawang pilit na haligi ng isang pangako. Hindi mo kailangang manatili, sabi ni Leo. Maaari kang umalis, maaari kang maging malaya. Hindi, umiling si Amara. Ang iyong dugo ay matamis sa amin, Leo. Hindi sa paraan ng kainin, kundi sa paraan ng peace. Sa'yo, kami ay may kapayapaan. Kung kami ay umalis, ang mana mo ay mahihina. At ang kasunduan ay may masisira at babalik kami sa pagiging hayop. Hindi ko iyon hahayaan. Ang kapayapaan na ito ay mapanglaw. Can't 3. Ang pagsulyap sa salamin nagpasya si Leo. Hindi siya aalis. Hindi na siya photographer na naghahanap ng kwento. Siya ang kwento. Kinuha niya ang kanyang kamera mula sa kanyang bag. Hininga niya ang amoy ng lens at metal. Ngunit sa halip na humanap ng landscape o subject na ibebenta, kinuha niya ang larawan ni Amara na nakatayo sa tubuhan, nakatingin sa kanya. Hindi siya natakot. Pagkatapos, kinuha niya ang larawan ng courtyard na ngayon ay tahimik na. Larawan ng pagtanggap. Huli na. Nasa loob na siya ng lugar na ito. Gabi na, si Leo ay nasa banyo, nakatingin sa salamin. Naghugas siya ng kanyang muka at nang iangat niya ang kanyang ulo, sumulyap siya sa kanyang reflection. Para lamang sa isang split second, ang kanyang mga mata, ay kumislap ng isang maladugong kulay pula, tulad ng mata ni Amara, tulad ng mata ni Kyle. Mabilis siyang kukurap. Nawala na. Ito ay ilaw lamang. Pero ang alam niya, hindi ito ilaw. Ito ay dugo. Ang dugo ay nagbago. Ngumiti siya, isang malamig, malungkot na ngiti. Hindi lahat ng halimaw ay masama. Bulong niya sa sarili. At hindi lahat ng tagapagbantay ay tao. Ang katahimikan sa baryo Magdiwata ay kasing lalim ng libingan. At siya ang gatekeeper nito. 5 taon, ang baryo Magdiwata ay nagbago. Wala na ang kulay kalawang ng takot sa mukha ng mga tao. Ang tubuhan ay yumayabong. Ang asim ng kasakiman ng Isabela ay humuhupa. Ngunit ang katahimikan ay may katuturan. Si Leo, siya ay nagbago rin. Hindi na siya ang mainit na photographer na puno ng curiosity. Ang kanyang buhok ay mas maikli. Ang kanyang muka ay mas seryoso. Ang kanyang mga mata nagbabantay sa lahat. Tumatayo siya bilang konsehal ng baryo, ngunit alam ng lahat na siya ang tagapagbantay. Ang kanyang mga desisyon ay hindi lamang tungkol sa presyo ng asukal o sa daanan. Ang kanyang mga desisyon ay tungkol sa balanse ng kaligtasan ng lahat, tao at tiktik. Si Mang Lando ay maligaya. Ang kanyang babaylan blood ay natanggap na at ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagtatanim ng halamang gamot. Healing, hindi fighting. Ngunit si Leo, siya ay nag-iisa. Ang kanyang scar sa kamay ay isang paalala. Ang kanyang puso ay mabigat sa responsibility. Can't 2. Ang paglisan ng pangibabaw. Ang ugnayan ni Leo at Amara ay nag-iba. Wala nang halik. Wala nang titigan na puno ng romansa. Nagkikita sila tuwing pilgrimage night, tuwing full moon. Hindi pula, kundi puno.
Nagpapalitan sila ng impormasyon. Ang mga bata ay gutom, sabi ni Amara. Nakatayo sa isang dalampasigan ng sapa. Sa kanyang likod, ang shadow ng Tik-Tik Clan ay gumagalaw. Hindi sila kumakain ng tao, Leo, ngunit kailangan nila ng raw energy mula sa lupa. Kailangan mong protektahan ang boundaries. Ginagawa ko ang best ko, sabi ni Leo. Ang mga tanim ay umaani ng excess energy mula sa lupa. Ang balance ay nakakamit. Ngunit ang tingin ni Amara ay nagpapahiwatig ng iba. Hindi ito trust. Ito ay pakikipagkasundo. Ang kasunduan ay tali, Leo. Mahinang sabi niya, pinrotektahan mo kami. Ngunit ang iyong dugo ay nagtataglay ng lahat ng aming kasaysayan. At ang history ay umuuwi. Umalis siya. Ang Tik-Tik Clan ay lumipad sa gabi. Hindi bilang predator, kundi bilang garantor. Si Leo ay naiwan, nag-iisa. Ang sacrifice blood ay nagbago sa kanya. Can Chapter 3. Ang bagong siklo gabi. 3 taon pa ang lumipas. Si Leo nasa kanyang studio, isang lumang kubo na ginawa niyang dark room at office. Ang kanyang kamera ay nakasabit pa rin sa pader. Ngunit ang mga litrato na nasa dingding ay hindi para ibenta. Ang mga litrato ay dark, shadowy. Aswang at gubat, mangga ng power. Tiningnan niya ang salamin. Ang kanyang reflection ay kalmado. Pero kung minsan, kung siya ay galit o pagod, sumisikat ang kanyang mga mata. Pula. Ang dugo ng babaylan ay nasalo ng power ng aswang. Siya ay hybrid, tao, ngunit nakikita ang gabi. Inihiga niya ang sarili. Ang gabi ay tahimik. Ngunit pagkatapos, narinig niya ito. Isang mahina, malayo na tunog. Tik, tik, tik. Hindi ito tunog na nakakatakot. Ito ay tunog ng pag-aalala. Tumayo si Leo. Tumingin siya sa bintana. Ang tubuhan ay umiindayog sa hangin. Ang tunog ay mas malapit. Tik, tik. Ito ay hindi galing sa bubungan ng kanyang bahay. Ito ay galing sa likuran ng tubuhan. May isang bagong presensya. Biglang ang tik-tik-tik ay nagbago ng nada ng ritmo. Ito ay naging ngiti, isang paanyaya. Hindi ito tik-tik ni Amara. Ito ay iba, mas matanda. Ang kasunduan ay nagprotekta sa lupa. Ngunit ang lupa ay gutom pa rin at ang dugo ni Leo ay nakakain na ng magic. Lumabas si Leo, hawak ang bolo ni Mang Lando. Hindi na siya natatakot. Naglakad siya patungo sa tubuhan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Pula. Hindi lahat ng halimaw ay masama. Ngumiti siya, ngunit ang tagapagbantay ay dapat na higit pa sa tao. Ang bagong siklo ay nagsisimula na. At sa gabing iyon, hindi siya naghahanap ng kwento. Siya ang mangangaso ng kwento. Ang epilogue ay tapos at dito nagtatapos ang kwento ng bagong tagapagbantay, si Leo. Aking minamahal na mambabasa o tagapakinig, walang hanggang pasasalamat ang aming inihahandog sa inyo. Salamat at sinamahan ninyo kami sa paglakad sa mapanganib na baryo Magdiwata. Salamat sa bawat paghinga at sa bawat pagkabigla na inyong ibinahagi sa aming kwento. Mula sa kaibuturan ng aming pagkatao at imahinasyon, isinilang ang tik-tik-tik sa bubungan. Ito ay hindi lang basta isang kwento ng takot o kababalaghan, kundi isang paglalakbay sa ugat ng pamana
at sumpa ng isang pamilya. Kahit kaming manunulat, kami ay kinilabutan at nagduda sa bawat pahina na aming inukit. At iyan ang pinakamagandang bahagi ng paglalakbay na ito. Ngunit sa likod ng lahat ng dilim, ang puso ng kwentong ito ay laging tungkol sa pag-asa. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat at ang pagpili na gamitin ang kapangyarihan, maging ito man ay sumpa, para sa proteksiyesisyon na bukama at hindi sa kasakiman. Ang sakripisyo ni Leo ay isang paalala na ang pinakamalaking kapangyarihan ay nagmumula sa pagmamahal. At ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagpapatawad sa ating mga ninuno. Ngayon, tapos na ang paglalakbay. Ang aming kwento ay nasa inyo na. Umaasa kaming nag-iwan ito ng kaunting init sa inyong puso. Kahit pa sa gitna ng lamig ng magdiwata, hinihiling namin na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong damdamin, at kung ano ang naramdaman ninyo sa huling sulyap ni Leo. Salamat muli, at naway maging ligtas kayo sa bawat gabi. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.